Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is October 20, 2025 at andito tayo sa papunta tayo sa may Our Lady of Pilar Medical Center sa may Tamsul po yan, Avenue, Bayan Luma, Imus, Cavite. At dadalhin po natin sa may General E. Topacio Street, Poblacion, Imus, Cavite. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, ayan, makinig muna tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang hindi pa tayo nakakarating doon sa ating pick-up area. Meron na tayong bagong ombudsman at maagi sa mandato ng ombudsman ang mag-imbestiga ng ganitong klaseng mga kaso. Ako, tama naman na na-erase ng Tindig Pilipinas itong issue na ito dahil dati sinasabi ni Bibi Sara, sasagutin ko lahat yung mga issue na yan sa proper forum. Iniisip ng lahat ng tao, yung proper forum na yun, yung trial sa Senado. Ngayong mukhang malabo na kung matutuloy pa yun o hindi. Ayan, dapat magkaroon siya ng pagkakataon na sagutin ito, hindi sa press conference, pero posibleng sa isang proceeding na paunahan nga ng ating ombudsman. Ano na nga pala nangyari dun sa Korte Suprema, no? Yung hiniling na pag-aralan muli yung desisyon ng impeachment case versus sa BP Sara, attorney, no? Parang wala na. Anyari? Well, wala, pending. Yan lahat tayo naghihintay. Ako, interesado ako kasi sa mula nung panahon na unang nilabas ng Korte Suprema yung kanilang desisyon sa issue na yan, ang dami nang lumabas na parang mali yung ibang mga facts na kanilang pinagbatayan. Sabihin, bago pa tayo pumasok doon sa interpretasyon nila ng Constitution, yung pinagbatayan ng mga news article, halimbawa, na lumalabas, hindi naman pala accurate yung sinay news article. Lumalabas, mali yung sinabi tungkol doon sa ginawa ng Kamara na pinabulaanan ng mismong record ng House of Representatives. So, ako interesado akong makita paano tutugon ang Supreme Court doon sa mga ganong parang corrections na lumabas pagkatapos ng kanilang unang desisyon. So, tingnan natin kasi hanggang ngayon, wala pa rin akong balita kung kailan nila balak ilabas ang desisyon dito sa MR na denial ng Solicitor General. Maiba naman tayo dahil over the weekend din, Attorney Barry, ay nagkaroon ng event itong Jesus is Lord Church at yun nga, doon ay nagtalumpati si Senador Joel Villanueva at doon nga niya, binuweltahan yung kanyang mga kritiko. At ang sabi pa nga niya ay mata sa mata, wala tayong flood control. Kaya nga daw niyang tignan, mata sa mata, at wala daw silang flood control. Ano naman kumbaga hindi siya guilty. Oo. Kasi kayang tumingin ng diretso. Sa kanya mga, kaani. Sa simbahan nila. Oo. Ano pong take niyo doon, Attorney Barry? Well, una, hindi ako member ng JIL, so hindi ko alam kung ano yung kanilang mga inoobserbahang mga practices sa loob ng kanilang simbahan. Pero personally, nagulat ako na sa isang church anniversary, yun ang pinili niyang paksa. Hindi pa tungkol sa simbahan, hindi pa tungkol sa kanilang pananampalataya, pero tungkol sa sarili niyang Dito na tayo, pero wala pa sila dito sa corruption. Pero sige, baka naman alay ko, baka naman talagang mayroong clamor mula doon sa kanyang mga kasimbahan na marinig ang kanyang panig dito, kaya yun ang pinili niyang pagkakataon para ilabas itong mga ganitong klaseng usapin. Pero pangalawa, hindi naman nakakagulat eh. Siyempre, si Senator Joel Villanueva umaharap ng kung ano-anong mga batikos, umaharap ng mukhang makaharap soon ng actual na kaso patungkol na sa kanyang supposed involvement dito sa flood control scam na ito. Hindi naman kataka-taka na itatanggi niya yung mga bagay na yan. Narinig na naman natin ginawa niya yan eh. Sa Senado, siya na rin ay nagtalumpati at siya na rin ay tumanggi sa issue na yan. So, siguro, naisip niya ito Pangulong Bongbong Marcos ay nagsalita sa kanyang zona. At nang nagsagawa ang Kamara at ang Senado ng kanilang investigasyon,
medyo nagugulat lang ako na meron siyang interpretation na dahil siya ay nanguna sa sabing ito, kaya siya binubuelta. Ako, pagkaalala ko, kaya siya nadikit dito dahil sa isang testigo sa Senado na tinuro siya at umanggap siya ng pera, supposedly, 20% ng 600 million. So, hindi ko alam kung saan siya hinuhugot yung kanya ng version na yon. Pero hindi ako nagugulat na siyempre itatanggi niya yan at ihaharap niya ang kanyang sarili bilang biktima. Diba dito sa buong issue na ito, narinig na natin yan sa isang privilege speech sa Senate. Dito, narinig natin muli sa kanyang talumpati na naman sa harap ng kanyang mga kapwa GIS. Attorney Barry, kasi siguro kaya rin ito na Ito na ng paliwanag kung saan sila nakakuha ng ganyang kalaking pera given na ang kanilang supposedly legal source of income sa halos 2 dekada ay public service. Kasi nga, nirestrict nga, di ba, ng ombudsman. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po.